Akala nyo kayo lang bongbong ang kayo lang BBM ang nag-iisip, nagpaplano. Paplano rin yung kabila. Paplano rin yung kabila. So, parang hinahabol yung January 13, January 20 ni pero you know guys, mga kababayan, ang nag-create nitong senaryo na to is BBM, tapos noon si Tamba o kung sino pa yung mga think tank nila, Madumi sila masyado maglaro. Mga ungya sila, mga demonyo talaga sila. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Viral na naman po itong si Kapitan Dado dahil po sa kanyang mga matitinding atake dito sa mga namumuno ngayon sa ating bansa. At eto, wag na nating pagtagalin pa mga kababayan ko. Akala nyo kayo lang bongbong ang kayo lang BBM ang nag-iisip, nagpaplano. Paplano rin yung kabila. Paplano rin yung kabila. So, parang hinahabol yung January 13, January 20 ni pero you know guys, mga kababayan, ang nag-create nitong senaryo na to is BBM, tapos noon si Tamba o kung sino pa yung mga think tank nila, Madumi sila masyado maglaro. Mga ungya sila, mga demonyo talaga sila. Unang-una, manggagamit, hindi tinandaan nila na si Digong ang nagpalibing. Sabi ko nga kay Digong dun sa party, sir, ako galit na galit mga walang yang manggagamit yung tarantado ngayon. Isipin mo, ikaw nagpalibing sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may utang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan yung ano ng tatay niyan pasasabugin ko puta mga para sabugin ko para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it a demolition job. I will demolish yung bangkay, mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang ngayon. Tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team. Para kayong love team Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, iyo yun Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad ka ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry AFP kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy, pati PNP. And it has to stop. Huwag nyo kaming tatakutin. Huwag kayong salita-salita. Tumahimik na lang kayo. Kung maaari, gumawa na lang kayo. Either kampi kayo ni BBM or kampi kayo ng taong bayan. Ayan, may nagsasalita ng junior. Mahiya kayo. So, issue ngayon yun. Sa balita, sa SOCMED, may mga junior officer na nagsasalita. Sinabi ko sa inyo may problema Hindi nyo kayang bayaran yung junior officer, Hindi nyo kaya na makontrol yung iisipin ng junior officer. Ang problema ninyo, itong mga junior officer, sila may tao. Sila ang may hawak ng armed forces. You have that wrong notion, mga general. Akala ninyo susunod sa inyo yung mga junior. Wrong. Ay nako, you have the benefit. Kanina, may kausap akong ka-FGF Nasabi ko, tera, punta tayo doon kay Colonel Padilla, dalawin nga natin. Sabi, sir, talagang love nyo si Colonel Padilla. Hindi, joke lang yun, sabi ko. Spokesperson kasi siya. I just want to tell her yung how I look at it, what will happen. And since she is the spokesperson,
She is the link of the AFP to the people. Spokesperson nga eh. Kaya, Colonel Padilla, you will have an important role. Pagka something, anything, mahirap yun eh. Basta ang sabi ko, ang intel namin, sinasabi ng mga Amerikano, confirm, 3 sources, source 1, 2, 3, ang confirmation ay, sabi ni Trump, pagka, una, sinabi niya, let the Filipinos determine their future. Sabi ni Trump yun. Ibig sabihin, bakit ko babantayan si BBM? Bakit ko tutulungan si BBM? Dapat ganun yung salita niya. Hindi, ang salita niya, let the Filipino people determine their future. Eh, tayo Filipino people, and we are already saying what we want to happen. Ngayon, Merry Christmas, BBM, Lisa, Tamba, everyone, Merry Christmas sa inyo. Pero hindi nyo kami sinasagot doon sa gusto namin mangyari. Mag-hair follicle drug test ka, BBM, and people around you, at explaining yung pera. Dinedman nyo kami. Ano sabi namin? Determinate namin kayo. Matapos lang itong itong mga bakasyon. Kasi nakabakasyon lahat eh. Ayaw namin busitin yung mga tao. Ako, mabubuisit ako pagka, kunyari, ngayon mangyari, terminate ka na namin bukas eh. Pero hinayupak eh, may kanya-kanya kami ginagawa. Parang kayo na lang ba ang sentro ng buhay namin? Hindi. Maghintay kayo. No. Kami mga amo, maghintay kayo. Maihi kayo sa lawal. Binigyan namin pagkakataon. Sinayang nyo. Winaldas ninyo. Ang yayabang nyo pa ngayon. Pues, we will not forgive you. We will be unforgiving. We will be... No quarters. No quarters. Talagang sumurrender na kayo. Beng pa rin kayo. Mga walang nga kayo. Talupan pa rin namin kayo. Pipila talaga tao para hampasin kayo. Gawin kayong pinikpikan. Pinikpikan. Kala ninyo nagbibiro kami? Handa kami. Handa kami. Tatakutin nyo kami? Hindi kami matatakot. Handang-handa na kami. Kami lang ang pumipigil. Kami. Huwag na muna. Pasko muna tayo. Mag-exchange gift muna tayo. Magregalo muna tayo. Magkain-kain. Food trip muna tayo. Ang bihira yan. Iba naman sa atin kasi hat na hat kayo eh. Pero pagka mamaya nagtatawag na ng tao, oh, tara na, labas na. Ayaw ito nangangatog. Hindi, baka magkaupakan eh. Pucha. Sabi nga na Amerika eh, pagka yung pangalawa sinabi, una, let the Filipinos determine their future. Confirm yon. Pangalawa, confirm. If there is bloodshed, no? If anyone gets hurt, if there is bloodshed, no? Dugo sa ilalim ng shed, sa kubo, bloodshed. Baka maniwala kayo. Bloodshed. Merry Christmas. If there is any bloodshed, we will stop all of our aid to the Philippines. We will withdraw our US bases. Hanip. Dapat pala kung gusto ninyong mag-withdraw yan eh, magpatayan na lang tayo, may bloodshed eh, no? Tanggal yung US bases. So, yan ang confirm niya, sabi ng Amerikano, no? So, mga tog kayo, eh, may armed forces, hindi mo magamit. May PNP, hindi mo magamit. Ang gagamitin ninyo, mga komunista, no? Ha? Handa kami doon. Handa kami. Papanig ang armed forces sa amin. No, alam namin papanig sa amin ng armed forces. The armed forces will come out in this situation as protectors of the people. Maliwanag, kitang-kita eh. Kitang-kita. Sa mga nangyayari. Kitang-kita. Siyempre, ako eh. Hindi naman ako expert. Pero, you know, kami noon, sabi ko, no, kay Pia, no, sinabi ko kay Pia, aming spokesperson, sinabi ko, kami noon, nung Tiniente Camote, kung nangyari yung EDSA 1 na yan, kami lang.
we have to decide. We have to decide on our own what to do next. Yes, no. Hindi yung contempt. Yes or no? Gagawin mo to, gagawin mo yun. Gawin mo to, baka bitay ka. Gawin mo to, baka bitay ka rin, etc. etc. We do not have the benefit of advice. Yung upper class nga namin, we're also undergoing the same thing. Ano ba? Anong gagawin ko? Left, right. Yes, no. Pati sila. Why? Because it's the first time na nangyari yan sa history ng Pilipinas. We do not have the benefit of advice, experience, wisdom. Maybe yung wisdom ni General Ek noon, nagbibigay ng mga advice. Dalawa yon, Almonte, Cañeso, no? Ang bibigay ng advice, Mison, yan, Abat, Luga, no? Yan, marami pa pala sila, no? Na nagbibigay, yung mga senior, nagbibigay ng advice. So, we have to decide on our own. May hawak ang tao, baka mamatay yung tao mo. Pero kung go yung mga tao, next question, uninvolved ng mga tao, baka mayari ito, kawawa yung pamilya ng mga tao ko. Paano kunyari, mapilitan yung kabila, FM senior, upakan yung mga sibilyan. Kawawa yung mga sibilyan. Kaya hindi namin alam ang gagawin actually. That's why we have to decide on our own. Every second, every minute, every hour as it unfolded in EDSA 1. Hirap yung dilemma na yun eh. Now, fast forward. Para hindi humaba. Fast forward. Right now, the junior officers of the Armed Forces of the Philippines have the benefit of history. History, repeating itself, has the benefit of experience and advice, maturity, wisdom of those who were involved noon, retired na sila, or mga, ano ba sinasabi ko? They have the benefit of experience, expertise, wisdom, maturity ng mga involved nung araw. Kagaya namin. Mga gurang, yes, pero may masasabi. Because nandun kami. I had to decide kung makikinig ako, kung may order, mabot ako ng ganon, kung may order, kung banatan si Jun Kitli na nagsasalita doon sa Santa Mesa. Nakita ko eh, nandun siya eh. Nirikon ko na nga yung lugar eh. Siyempre ako, as a commander, a very young commander at that time, alam ko, ina-anticipate order, snappy ako, na ibibigay sa akin yung order, might as well, alam ko yung target. Pinuntaan ko na, nirikon ko. Alam ko. Nirikon ko rin yung Aguinaldo at saka yung Krame. Wala pa nun yung mga tao. Kung gagapangin namin, papasukin namin, paano kami papasok, nandito na lahat yun. Nandun yung commander's intent. Nandun yung snappy eh. Bibigyan ka ng order, might as well, alam mo yung gagawin mo. Aside from, tutuyuin ko ba ito? As it turned out, tinuyo ko. No? Tinuyo, matulog kayo. Ayun, nakausap ko yung bata ko, yung sundalo ko na kasama, pinag-usapan namin yon. Natatanda ng order ko. Sabi ko, yung mga nandyan sa loob, mga mare-retire na yan. Colonel, General, no? Ako, Tiniente Kamote. 30 years pa ako sa serbisyo. Baka mag-chief of staff pa ako. Kanino kayo susunod? Sa akin o sa mga yan? Sa inyo, sir. Nagkasama tayo sa Davao eh. Okay. O sige, sunod kayo sa akin. Tulog kayo. Tulog lang tayo. Hindi naman hindi kami makatulog kasi pinapanood namin na pakikinig kami sa radyo, sa mga balita, nakikinig kami kay John Kitli, nakikinig kami kay Fidel Ramos sa panayang Saywar noon, kay Isleta, panayang Saywar noon eh, no? Labanan ng Saywar eh, no?
Ito ngayon, wala na saywar ngayon. Wala na saywar. Ngayon, diretsuhan. Kung patay, patay. Patayan kung patayan. Wala nang ano, isang salita. Tapusin natin. Kung ayaw nyo, di wag magpatayan tayo. Ganun lang yun. Wala na saywar. Kasi hindi na makukuha sa saywar ngayon. Ngayon, ang ano mo, actual na upakan. No? Kung yan ang gusto ninyong mangyari, kayo, tamba, kayong congressman, kayong BBM, ganyan ang gusto nyo, AFP, nakakampi sa kanila, PNP, nakakampi sa kanila. Kung yan ang gusto nyo mangyari, i-recall namin ng taong bayan kayong AFP tsaka PNP para iprotektahan nyo yung taong bayan. Pero hindi kami dadating dun sa luluhod kami para tulungan, suportahan yung taong bayan. No, it is your duty. Your sworn duty, your mandate. Protect the people, maliwanag sa Constitution. Kaya yung sinasabi niyo, we will uphold the Constitution, you better deliver. Yun yung punto. Kasi galit na yung taong bayan. Galit yung taong bayan. Kami taong bayan. Galit na kami. Hindi ganyan yung AAP na gusto namin. No? Nagtatrabaho yung mga tao, nagbabayad ng taxes para suportahan yung AFP. Education, kalsada, DPWH, lahat yan. Taong bayan na nagbubuhay dyan. No? Kaya, when push comes to shove, AFP should deliver. PNP should deliver. Yung sign na sinasabi ko sa inyo, nagsimula yan dun sa KOJC. Kitang-kita na merong matitino sa serbisyo. Again, another sign. Maraming nagagalit yung sa mga walkout, yung mga ganun ba. Ngayon, sign na yung junior officers nagsasalita na. Where will they get the courage na magsalita? Kasi timbangan yan eh. Mentras nakikita mo na malaki yung tama, iiwanan mo tong iwas pusoy na reasoning. Iwas pusoy, pakialam natin yan. Kasi ito nakikita mo, tumitimbang na yung galit ng tao, yung rason ng tao, katuwiran ng tao, yung katotohanan, mabigat na masyado para hindi pansinin. Kaya doon sila kumukuha, doon sila umuhugot ng kanilang katuwiran, yung katotohanan at yung inisip nila kinabukasan na ng bansa natin. Superiors ng chain of command, bibreak yan. Sigurado yan, mag-break yan. Sabi ko nga sa inyo, nandun kami. Kitang-kita namin, nag-break yung chain of command. Naranasan namin. Kaya kayo mga junior officers, Merry Christmas sa inyo. Hindi sa gusto nyo eh, na bastusin yung mga senior ninyo eh. Hindi eh. Pero yung timbangan, ito babastusin mo yung senior. Hindi. Chain of command tayo. Pero galit na yung tao, ninakawan tayo, nagko-contempt sila. Mas matimbang ngayon ito, taong bayan. Kaya ito, mababastos talaga. Kahiya-hiya, mga general. Kahiya-hiya, you will lose your command. Kahit tiyahin nyo ako ng tirahin, patikusin nyo ako, siraan nyo ako. Sabi ko nga sa inyo, we have the benefit. Ngayon kayo, you have the benefit of experience ng mga tao, history. Kahit saan yung daanin, nasa history books natin yun. Kung ano nangyari. General Bear wanted to attack EDSA, Port Campaginaldo, Crame, Banatang Kagad. Marcos said no. Pero on the side, sinasabi yes. Kasi bumaba yung order eh. Naramdaman namin yung order. Pero nag-decide na nga yung mga junior noon. Hindi mo upakan yung mga tao. Again, the history is repeating. Dadating tayo sa punto na andyan yung taong bayan. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong matatakot eh. Nandiyan yung taong bayan. Dadating yung punto, yung junior officers, kakalas yan. Kagaya nangyari na EDSA 1. Again, isang pagkakaiba. Walang FGF noon. Na foresight namin eh. Naaabot sa ganito eh. Imagine yung foresight, no? Tapos yung kita niyo yung yung cover story na pagka may invasion. Tapos hinayaan nila, tapos dumami bigla. Ayan na, 7 milyon, di nila magalaw.
Oh, putra, bakit dumami yan ng ganyan? 7 milyon. Putya, kahit yung armado, 2 milyon. Palagay na natin 1 milyon na lang. Pero kino-confirm namin yung armado eh. 1 milyon na lang armado. Lalabanan ng AFP, PNP. Talaga may problema, di ba? Sinasabi namin, we will support the AFP and the PNP. We will support yung mga matitino dyan, nakakampi doon sa taong bayan. Now, they will support the Filipino people. Ayaw namin yung limelight. Sawa na kami dyan. Sikat-sikat na kami noon pa eh. Ayaw namin. Dito lang kami. mga veterano yung FGF. Mga hindi kulang sa pansin eh. Ayaw namin ng pansin. Ayan, kita mo, nakatabi pa namin si Digong. Naimbita pa kami ngayon sa... Ay, Diyos ko. Naimbita pa kami na magkipag-party kay Digong. Nanalo pa ako ng raffle. Thank you ha.